Wala mo tinagan niya po, tunggal may sa kanya kinagabundaway. Kaya sa naman pagkakaroon ng tinag-streaming tayo, kaya pamalya, kanya po, so na makikata, tunggal may sa kanya tayo pinagkring balen. When naratagapsat, tingnan hindi mo nagkararay. Apo po tungo na yung sikat Diyos na rumpay ng mamita ng kanilayaw ay kaganayan ng manabiyag ni. Kapunta si kalayang wapo, di Diyos no may rumbay na pagdayawan ng Lord. Kat ama tayo kami maning anak mo wapo manong mo, sa linong, iti balay mo, iti reto ng daway, umayak dayaw, umayak linggag, karigin spiritual warning sa Lord Jesus. Kat ama, bendisyon, maratong kamay sa lukat ang puso panong tunggal may sorong God, tarigin di mahigang minga sa sao, direto kong taway kita tawa po ng mabilag, iti spiritual life ni Lord Jesus. Wala po, kas tama di kita ramatan. Kita tinggal iti instrumento wapo at medisyona, bayan tayo kanila at tinatultuloy kanila kita na kinasirin. Tapno Lord God, di kita na talento at bayan kanila at tultuloy nga aramatan na para ipakidalayawan. Wala po, kaya kumaro din yan ka, kapit na ng mga Jesus. Amen. Amen. Nothing is impossible through you.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is power into your name, Lord Jesus. And like in this very moment, Lord God, we declare, Lord Jesus, we declare your name. We want to worship your name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Let's all together declare the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. If you believe that the name of Jesus can, there is healing in the name of Jesus.
are ready to be rebuked, and we are ready, Lord God, to be challenged. We are ready to be blessed today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Nakikita niyo po ba ako? Napintasak pa lang kakamsa. Alright, our time is 4:25 p.m. and I promise that we will finish into 7:45 kakamsa. Alright. Amen. We miss you all, my dear brethren. Amen. Have we greeted each and every one of us? Can we all stand up and may we greet 5 person at sabihin mo, I'm so blessed that you are here today. Come on. People of God, sabihin mo, I'm so glad that you are here today. I'm so glad that you are here today. I'm so blessed that you are all here today, my dear brethren. Amen. Hallelujah. All right. Thank you. Nakapagmerienda na lahat, di ba, kakabsat? Ayun, hindi na tayo magugutom, di ba? Wala nang tatayo. Okay. All right, let us all be seated. And are you ready to hear the word of God? Amen. Nasa pangalawang Sunday na po tayo ng ating pag-aaral. Ginawa kong series ito para naman in-note kat may busan ako. Ginawa natin series ito para mas ma-expound natin ng maayos at maiintindihan natin ito, kakabsat. Sino pang nakakaalala sa inyo yung tinuro ko nung nakaraang Sunday bago tayo mag-barbecue kila Pastor? Ayan. Wala nang nakakaalala? Yes. It's about Ananias and Sapphira. It's about doble cara. It's about hypocrite or inconsistent. Ngayon naman is itutuloy natin and inikakiso na iti sub-theme na nga hindi ka makakapagtago forever. Okay? So, gising na gising po ako hanggang 6 a.m. kanina kakabsat. And 9 a.m. na po kami nakatulog ng aking asawa dahil dumating siya ng 8:30 a.m. from work. And sabi ko po sa inyo, napaka-hard ang word na ito at talagang nire-rebuke tayo ni Lord. Amen? Talagang inaayos ni Lord yung puso natin. Amen? Amen. And this is a very delicate topic, kakabsat, kasi matatapakan ang ating ego, matatapakan ang ating pride, kasi bubuklatin ng Panginoon yung pinakailalim at pinakatinatago-tago mo sa puso mo. Okay, gusto ko talaga yung ngiti ni tita. Kahit nandun siya or nandyan siya, talagang ngiti-ngiti siya sa akin. I'm so blessed, tita. Okay. And I want to say to you, kakabsat, hindi ka makakapagtago forever. Okay? Lord, reveal mo lahat ang aming mga unseen sa mga puso namin kasi ngayon we want spiritual cleansing. Amen? And I want you to know, church, that Christian life is not a game. Okay? Christian life is not a game, but a race to finish. Amen? But a race to finish with integrity and blamelessness. Hindi po ito laro, kakabsat. Hindi po ito yung nagpapatintero tayo. Pero ito ay isang marathon. Ito po ay race na kailangang tapusin ng malinis. Amen! Para marinig po natin sa dulo ng buhay natin, well done, good and faithful servant. And we cannot afford to live in a double life or double standard life, kakabsat. Yung iba yung buhay mo sa church, tas iba rin yung buhay mo sa labas. Amen? Hello, kakabsat, nakikinig po ba? Okay, so, ang ganda ng spiritual life mo sa labas, nagpipray ka, yararabashira, talagang nagpipray ka, nagtatangs ka, ano pa, talagang nag-i-intercede ka, talagang holy ka, as in grabe. Pero marami ka palang tinatago sa loob. Marami ka palang hidden closet. Marami ka palang hidden basement. Sana all my basement, di ba? Now, tayo po ay magna 9 years na
sa ating church. And I think magti-third year na tayo or magsi-second year na tayo simula nung lumipat tayo dito sa Kensal Rise. And nasa spiritual cleansing pa rin po tayo. Utak and times, kaya palinisan na ng buhay. Amen? Hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? Gutom pa ba kayo? Bakit parang hindi kayo nagmerienda? Amen? Okay. And we will be talking about Achan. Okay, so in Joshua chapter 6 and chapter 7, I usually say Achan, pero idedadalin mi ti Old Testament kakabsat kung nada mali-mali ti pronunciation nyo, dapat kanukit Achan. Okay, tay throat is una kas lang kumano French nga, nagsarita ka ti French nga, tay kasla, daturkak na tududi na, like, Achan, kasla kasjay kuma. Okay, gets yo? Sabihin mo nga, Achan, okay. And as we study his life and the whole Israel's conquest in Joshua, kakabsat, sana magde-decide ka sa dulo ng preaching na ito whether to live a holy life or whether you continue living a double life. Amen? Now, in Joshua chapter 6, ito po yung araw na i-conquer na po nila ang Jericho. Bibigyan ko lang kayo ng background. And you know, Jericho has a very fortified wall at hinding-hindi ito magigiba ng kahit na sino. Okay? Dahil nga, it is a very strong nation, it is a very strong city. And remember sa chapter 6, inya daw ko ididay to yun, idisakbay tayo nga lumipat iti church, dito'y kakabsat, pero papasadalahan na lang natin. 6 days, they have to go around the walls. Naalala nyo pa? 7 days nga magnada, pero 6 days nga dagunune. Okay, so they have to go around the walls, and then the last day, anong gagawin nila? They will blow the trumpet and they will shout. Naalala niyo po ba yun? Okay. On the 7th day, nang sumigaw na po sila, anong nangyari? Bumagsak. The walls of Jericho collapsed. At lahat ng nandun ay nakonquer po nila. Amen? Pero, bago po sila umatake, kakabsat, bago po nila gawin ito, there was an instruction for all of them. Okay? Kaisa-isang instruction, kakabsat. At makikita po natin ito sa Joshua chapter 6 verse 17. Babasahin po natin. Pagbasahin nyo sa NLT, maganda yung version na yon. Ang ginawa ko po dito is magandang Biblia sa Tagalog. Verse 17, sabay-sabay tayo. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga sinugo roon. Now, hindi si Rahab ang focus natin at naiyadal ko pa ni Rahab din kakabsat, pero kailangang wasakin except kay Rahab. Nakukuha. Okay, so verse 18. At wag na wag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Verse 19. Sumusunod pa kayo, kakabsat? Okay. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh. So what was the main instruction, kakabsat? If you heard what I read. Anong instruction? Walang kukunin. Walang kukunin. Kapag nakonquer yun na, at kapag napasok nyo na yung Jericho, wala kayong kukunin. Okay? Lahat ng silver, ng gold, ng bronze, at ng bakal, saan idediretso? Sa kabangyaman ni Lord. Okay? Walang kukunin pang sarili. So sinabi ni Lord kay Joshua, tapos sinabi ni Joshua sa buong army, not to take things that was cursed. Okay, now, gusto kong sabihin sa inyo na yung conquest ni Joshua at ng buong Israel was not for selfish reasons. Okay? Hindi rin po ito para magnakaw at para yumaman yung bansa nila, but we call this special battles. Okay? Yung 31 kings na nakonquer nila was called special battles used by God to judge sinful people. Okay? Kaya lahat ng mga makukuha nila doon is idediretso sa kabangyaman ni Lord or susunugin. Okay? Bakit? Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi makasalanan yung gumawa at makasalanan yung gumamit. Okay?
They are cursed, so they need to be burned. Are you here, kakabsat? And for me, nung inaaral ko to tate, bangon para itong malaking ting. Kasjay, kakabsat, bakit? Kasi tanong, bakit kailangang isurrender lahat? Bakit kailangang isurrender lahat? Sapagkat, okay, gusto ko yung sama. Okay, now, kung titignan natin yung history, ito po yung unang-unang battle nila. And ano yung ibinibigay mo kapag natanggap mo na yung unang sahod mo sa trabaho mo? First fruit. Okay, this is their first fruit. This land is their first land they need to conquer, and this is their first fruit, kakabsat. So first fruit siya, that must be for God. Hello, kakabsat. And for them and for God, taking what belongs to Him is stealing. Lying about it is also wrong. Nakukuha, kakabsat. Kaya ang mga consequence nito, kapag nagtago ang Israel at hindi sumunod, Israel will be destroyed at hindi ko na kayo sasamahan. Alright? And the day of the battle came. Alam niyo na yung nangyari sa battle? 6 days umikot. Ano pa? Nandito pa ba kayo, kakabsat? 6 days umikot, nagtrumpet at sumigaw, and then boom! Anong sabi? It collapsed. Good news, ginawa ba nila? Ginawa nila? Ginawa nila yung may instruction? Ginawa naman nila. Joshua chapter 6 verse 24, basahin natin. Pagkatapos ay sinunog nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon. Makinig ng mabuti. Maliban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal, ang mga ito'y inilagay nila sa kabangyaman ni Yahweh. Success ba? Success? Yes! Now, imagine the whole tribe celebrating. Di ba, meron pang mga armas yan. Ito gold, ito silver, isurrender natin lahat ito. They obeyed the main instruction, kakabsat. Lahat ng nakuha nila, isinurrender nila kay Lord. But, listen carefully. Tingin kayo sa akin ng mabuti. But there's this one person who sneaked around. Siguro, sinarrak na niya balay. Oh, ang daming gold. Ang daming silver. Anak ko, alam, dati ni pang live tayo. Mayat pa, dati ni badon to nila kay ko. May isang tao na nag-sneak around, na-attract doon sa bagay na yon. At anong ginawa? Wow, gold. Wow, silver. And he hid it under his tent. Okay? At sino po yan? Sinabi ko na kanina, ang pangalan niya ay si Akan. Joshua chapter 7 verse 1. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na wag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, siputan nyo dagitoy, si Akan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zerah, mula sa lipi ni Judah, tribe of Judah, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Listen carefully. Kaya't nagalit si Yahweh. You know what, church? May mga bagay na ginagawa tayo sa personal at private life natin na marahil okay sa inyo. Wala namang nakakakita eh. Well, hindi naman alam ng asawa ko, hindi naman alam ni pastor, hindi naman alam ng mga anak ko. Pero tandaan mo, may Diyos na nakakakita ng lahat. Amen. Even the deepest part of your soul and your spirit, He sees it all. Masaya yung buong Israel. Yes, we won our first battle. Surrender, surrender. Pero sa gilid, may Akan na nagtago. May Akan na na-attract sa silver and gold at tinago po niya ito sa kanyang tent. Hello, kakabsat. Di ba kapag nanonood tayo ng movie, alam natin lahat ng nangyayari. Kung ano yung nangyari sa bida, kung ano yung nangyari sa kalaban. Di ba? Alam natin kung sino yung pumatay sa pamilya ng bida, kung sino yung nagnakaw, kung sino yung ng babae. Kazay. And with our story right now, alam natin both sides. Yeah? Alam natin kung ano yung nangyari kay Joshua, kung ano yung nangyayari kay Akan. Alam natin. Di ba? But, you know, in this story, kakabsat, si Joshua po at ang Israel, they don't know anything. Okay? Wala silang knowledge about it.
after a great win from Jericho, dahil wala nga silang alam at hindi nila nakita, the story and the battle must continue. Tama po ba? So, after Jericho, yes, ang galing natin, nanalo tayo. Next city, Ai. As if nothing happened, they continued sa pangalawang battle, sa pangalawang city. Ganyan po ang may mga tinatago, as if nothing is happening. Tuloy-tuloy ang buhay as if walang ginagawa sa dilim. Tuloy ang church, tuloy ang family, tuloy ang mission, tuloy ang Bible study, ang prayer meeting. Patuloy pa rin sa paggawa ng operation, pero hindi natin alam may kasalanan na pala na pumapasok at unti-unti itong lumalaki. Hello, kakabsat. Kaya kailangan nating mag-ingat ngayon. Tuloy-tuloy tayo sa prayer meeting, tuloy-tuloy tayo sa Bible study, tuloy-tuloy yung growth ng grupo natin, pero teka lang, baka may akan. Baka may akan na nagtatago. Hello? But the show must go on sa mga Israelites. The show must go on. For Israel and Joshua, the show must go on. So Joshua ordered his men to go to Ai. So Jericho, nagnakaw si Akan. And then next city, Ai. Okay, city number 2, sabi ni Joshua, o sige, inspeksyonin nyo na yung Ai. Anong mangyayari dyan? Paano natin lulusubin? Tignan natin chapter 7 verse 3. Pagbabalik nila, sinabi nila kay Josue, hindi na po kailangang pumaroon ng lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lang ang lungsod na yon. Compared kay Jericho na malaking city, strong city, sabi nila, sir, yung Ai, basi lang data, nagawa nga natin sa Jericho magagawa din natin sa Ai. 2,000, 3,000 lang ipadala mga soldiers, kaya na yan, 3,000, okay na yan. Nararamdaman nyo ba at nakikita nyo ba sa binabasa natin yung state of confidence? Di ba? Confident na tayo kasi nanalo na tayo sa Jericho, kaya na natin yan. Or it can also be a state of faith. Huwag nating wawalain yan. It can also be a state of faith. Either self-confidence or a state of faith. Hindi ko alam kung ano yung motive ng mga spies or ng mga soldiers kakabsat. Unti lang naman ang Ai, kaya na natin yan. Kunti lang ang army na pwede nating ipadala. Pero hindi nila alam matatalo sila. Okay? Dahil merong isang soldier na gumawa ng kababalaghan. Hello? Tapos si Joshua, sinunod naman niya. Sige nga Rod, 2,000, 3,000 ipadala natin. Confidence. Nakukuha kakabsat, may confidence, may faith din siguro. But when they attack, verse 5, hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibigan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok, kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. To make the long story short, sa second city nila, they were defeated. Actually, hindi nga sila lumaban. Lumaban somehow, pero anong nangyari? Tumakbo patras. And you know, dahil sa sobrang confidence nila, natalo po sila. Okay? Pero it's more than the self-confidence, kakabsat. Because there is a sin na nagawa behind their back, kaya po sila natalo. So God is sending us a message here. Akala mo walang epekto ang maliliit na kasalanan? Akala mo walang epekto sa buong church at sa pamilya mo? Ang maliliit na pagtatago? Sa simpleng pagtago, sa simpleng hindi pag-amin, baka mag-cause ng malaking disaster sa mga tao sa paligid mo. No, 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 no. Sabihin mo sa katabi mo, no, 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 no. Now, sa story po na ito, may 3 warning message po na gustong sabihin ng Panginoon sa atin. And when we talk about not to double standard life, 3 warnings ang gustong sabihin ni Lord sa atin through the life of Apostle Paul. Akan. Through the life of Akan. Are you ready? Nasusundan niyo po ba yung story? Okay, yes? Yes? Sagot-sagot naman kayo. Okay lang magsalita kasi nakakapanis ng laway yan. Agsao kayo kakabsat. Amen. Ayan. Okay, number 1, first warning. So Jericho, pagnanakaw. Ai, natalo. First warning.
Hindi mo matatago yung kasalanan mo forever. You will lose the battle. Sa Joshua chapter 7 verse 6, nung natalo na po ang Israel sa Ai, alam niyo po nangyari? Sobrang lungkot daw ni Joshua at ng Israel. Na to the point na verse 6, pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanyang kasuutan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa, or other term is dumapa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Paglubog ng araw, yung gana rabi gana malam, kung natilatan. Okay. So sumipngat. Now, itong gesture na ito is a standard custom sa kanila whenever they are mourning for the dead. Makita yun, kita nila baga kita. Yung magpunit, maglagay ng abo sa ulo and all. 36 soldiers ang namatay sa Ai. And they were defeated. So si Joshua, they did that gesture. And then alam niyo po ang sabi, dumapa sila, umiiyak sa Ark of the Covenant hanggang gabi. Nakadapa, iyak ng iyak, iyak ng iyak, kakabsat. And then he prayed. At tadye prayer na kakabsat, pero isasummarize ko na lang yung prayer niya. Lord, bakit mo pa kami pinadala dito kung matatalo rin lang kami? Alam mo ba ang resulta nito? Magiging katatawanan kami sa mga neighboring cities. At ito yung magiging dahilan para i-conquer nila kami at matalo na kami sa mga susunod na laban. Bakit kami natalo? Iyak ng iyak si Joshua. Iyak ng iyak yung buong Israel. May times ba kayo na ganyan? May moments ba kayo na ganyan, na natalo ka sa isang business at iyak ka ng iyak, nakadapa ka, Lord, bakit? Inaramid kumiti amin ko, ngim apay apo, bakit Lord, bakit nangyayari to sa pamilya ko, ginawa ko naman lahat. Now, may sagot si Lord sa'yo na sinagot niya din kay Joshua. Ready na kayo? Verse 10, sumagot si Yahweh, tumayo ka nga. Gusto ko sa Tagalog version kasi feel ko the conversation kakabsat. Tumayo ka, kunana ni Apo Diyos. Bakit ka nakadapa dyan? Ba't ka lugmok na lugmok dyan? Teka lang, verse 11, nagkasala ang Israel. Huwag kang umiyak dyan at sisihin mo ako. Huwag mo akong sisihin na pinatalo ko kayo, nagkasala ang Israelites. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Verse 12, iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Ano ang dahilan? Ba't natalo sila? Yan. Yang kasalanan na yan. Kung tatalon po tayo sa verse 13, mababasa natin, sabi niya is, hindi kayo mananalo sa mga kaaway nyo unless alisin nyo ang mga yon. Grabe si Lord? Grabe ba si Lord? Okay. Sabi ni Lord, Israel has sinned. Sino lang ba yung nagkasala? Si Achan. Okay, si Achan lang ang nagkasala, pero bakit sabi ni Lord, the whole Israel sinned? Not only one man sinned in my eyes, but the whole nation. Because of one person's sin, the whole nation have sinned also. Isang kasalanan po, damay ang lahat. Isang kasalanan, damay ang pamilya mo. Isang kasalanan na tinatago, damay ang buong church. Dahil may makating kamay. Dahil may na-deceive na mata. Alam niyo kung meron tayong format kay Achan, same sila kina Adan at Eva. I saw, I desired, I took. At yan ang number one na ginagawa din natin ngayon, na mag-potential reason why we fail in life. You saw, you desired, wow, ang gandang babae. Pero may asawa ka, ah. And then you took, ang ganda ng ballpen, wow, galing Japan. Ito yung ballpen ko, kat panda-panda. I saw, I desired, wala akong ganito, I took. Nakukuha ka kabsat, hello, no one will know naman. Sabi ni Achan, siguro tumingin-tingin siya sa paligid niya, no one will know. Hindi naman nila ito makikita, tama ba? Hindi naman nila ito mapapansin.
Ay, ang ganda ng balabal na to. Masuot nga. Ang ganda nito maganda to para sa akin. Hello, kakabsat. Wala naman akong sinasaktang tao. Kunin ko na. Hanmat ammo dagiti amo, kan handamat makitkita dagiti amo. Or, siguro, nasa isip-isip ni Achan, deserve ko to. Deserve ko to. Ako naman ang naghirap. Ako naman ang nakipaglaban. Akin na. May ganyan ba tayong attitude? May ganyan ba kayo? Now, point number 1, hindi mo matatago yan forever. At mapapansin mo yan sa mga pinapanalo at tinatalo mong laban. Ilang laban na ang natalo mo? Tignan mo anong tinatago mo. Ilang laban na ang natalo ng grupo natin? Bakit 9 years na hindi pa namin mahit-hit yung goals namin? Tignan mo, baka may tinatago yung disciples mo. Am I making sense, kakabsat? What are the sins that we usually hide? Ang bigat, no, kakabsat? Kaya nga sabi ko, pinagpipray ko tayong lahat. Kasi mahirap at mabigat ang topic na to. Sabi ko, Lord, masakit to, mabigat to. Pero what are the sins that we usually hide, kakabsat? Number 1, secret pride. Adatang sa amin. Secret pride. We act humble, but inwardly, you think better ka, mas magaling ka. Wow, ang galing mag-lead ni Brother Arba. Mas magaling naman ako dyan, ba't naman hindi ako ang kinuha? Hello, kakabsat. Ang galing ni Pastora Joy mag-song lead. Bakit siya na lang lagi? Parang last week, siya na naman ang nag-song lead. Ako noong November 2023 pa. You act humble, but inwardly, you think you are better, you think you are more deserving, and you think you are more spiritual than others. Ano pa yung madalas nating tinatago? Lust and what? Pornography. Okay. It is one and the most hidden sins, even in the church. Number 3, bitterness and unforgiveness. Tinatago yan? Tinatago yung bitterness and unforgiveness? Tinatago yan? Yes. Let go or lose the battle. Bitterness and unforgiveness, ito yung you smile outside, humingiti ka sa labas, pero ang dami mo na palang hinanakit sa puso mo. Ang dami mo na palang paghihiganti sa puso mo. Hidden, kakabsat, and let me tell you, you can't hide forever. You can't hide that sin forever. Ano pa yung madalas nating tinatago? Greed and what? Love for money. Hindi pang ano to, pang youth to, itong business na to. Pero hindi, kakabsat, we hide selfishness and justify withholding that belongs to God or others. Greed and love for money. Pang-5, basahin nyo nga. Envy and comparison. That we look successful on social media, pero secretly what? Nag-aaway na pala kayong mag-asawa. Nagpipicture ka ng mga lakos. Baliktad, Deje Buhayan. ng mga Rolex, pero trial lang pala, tapos pinupost mo sa social media. Bakit? To cover up. Kasi naiinggit ako sa buhay nila, ang ganda ng pamilya nila, kasi ang yaman-yaman nila. Hello, kakabsat. That's what we hide. Do you agree? Agree, okay. Lying and half-truths. Ayan. Tapos, ano pa? We manipulate stories to protect our image. We manipulate the stories to hide your failures and to avoid consequences. Are you here, kakabsat? Is this true? This is true in my life and true in your life. Number 7, compromise in integrity. May mga dishonesty sa bahay, may dishonesty sa business, sa relationship, na akala natin no big deal naman. Pangwalo, disobedience to God's voice. Yan ang madalas nating tinatago. We don't forgive, we don't surrender, we don't serve wholeheartedly. Sinulat ko dito, we don't give our tithes, pero hindi kami kasi yung pastor na nagde-demand ng pera sa inyo, kakabsat. So, we don't do that here. Okay? Yung akala mong maliliit lang na disobedience, pero pambihira, kakabsat, ang laki palang epekto nito. Amen? Number 9, basahin nyo man, kakabsat. And spiritual apathy. Hindi ka na nagpipreach ng gospel. Hindi ka na nagsishare. Hindi ka na nagdi-disciple. We pretend everything is fine spiritually. Kumusta ka, sis? Ay, grabe, pastora, on fire. Grabe, ang galing. Grabe, okay ako, pastora, okay po ako. Pero dry ka na pala, 10 taon na.
That's what you hide. And lastly, kakabsat, habits in the dark or addiction, ano pa? Addict sa sigarilyo, cocaine, sa mga bisyo, secret drinking. Secret drinking. Hindi lang drinking, pero lasinging. Secretly, di ba? Okay. Yung leader ka na or nagpipreach ka na, pero bro, every night lasing ka. Brad, kumusta ka? Okay ka pa ba? Okay lang ako, pastora. Addictions, habits in the dark. You can't hide that sin forever. Wow. Okay. Ano pa? Ano pa yung mga nakaka-addikan natin? Substance. Addiction sa substance. Okay, ano pa yung addiction in the dark? Secret gambling, nagga-gambling ka pa pala, yung mga online bingo na yan. Ano pa yung self-harm, habits in the dark din yan, you always harm yourself. Ang bibigat at ang hihirap ng mga binabanggit ko, grabe. Amen? Pero kailangang sabihin. Bakit? Pag hindi mo inalis, matatalo yung church. Pag hindi mo inalis, matatalo pamilya mo sa anumang laban. Kaya pansin mo, parang ang hirap maka-breakthrough. Tignan mo, baka may tinatago ka. Tignan mo, baka may tinatago yung katabi mo. Akala mo lang pangiti-ngiti, pero hindi, meron na palang ginagawa. Okay. Now, sa 11 na yan, baka sabihin nyo sa akin, Ate Joy, sa mga 10 na nandyan, wala naman akong ginagawa sa mga yan. Okay? Pero tignan mo, pang 11 na point ko, hindi ko na nilagay dyan. Pang 11, attitude. Huli-huli ka dito, yes, Jesus, pero attitude mo sa anak mo, grabe ka gumalang dito, hi, pastora, hello po. Pero pag gano'n, hi, ano ba yan? Alam mo yung iba yung ugali, mabait sa labas, pero halimaw sa loob. Amen? Anghel sa labas, pero may pangil. Pag nasa loob na ng bahay, or kapag dalawa na lang kayo ng asawa mo. Okay. Okay. Alam nyo po, akala nyo walang epekto sa iba. Nagkakamali po kayo. Mga maliliit na ginagawa natin will affect our battles. Si Akan, akala niya maliit lang naman. Wala namang nakakakita, pero it affected their second battle. Nagulat po ako, sabi doon sa Numbers 32 verse 23, tignan natin yung ginagawa ng kasalanan. Kinilabutan ako dito Sabi po, but if you fail to do this, na sumunod kay Lord, you will be sinning against the Lord. And you may be sure that your sin will find you out. Tagalogan tayo, hahabulin ka ng kasalanan mo, whether you like it or not. Susunod ang kasalanan kahit magtago ka, kahit pumunta ka ng Canada. Hahabulin at hahanapin ka ng kasalanan mo, okay? TFCF Church, you can't hide that sin forever. Sabihin mo yan sa katabi mo, you can't hide that sin forever. Bakit? Bakit? You will lose the battle. Question, are you winning or are you losing? Amen. Kung losing ka, maybe there is a con. Huwag naman tayong maging judgmental, Ate Joy. Huwag mo naman tayong mag-point out ng taong akan. Pero yung akan mo muna sa sarili mo, pwede ba? Hangkapin mo pala kitkitan ti biyag ti sabali, tabiyag tay man palaeng. May akan ka ba? Na yung 11 na yan, may akan ka ba na addiction? May akan ka ba na selfishness? Tignan mo, alisin natin yan ngayon hapon para manalo tayo. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Isa pong theologian before we proceed to number 2. Sabi po ng isang famous theologian, no individual Christian can sin. Wala daw isang Kristiyano na magkakasala without affecting the whole church. Member lang naman ako, Ate Joy. Hindi naman ako yung pastor. Hindi. It will affect the whole church if you are a Christian. No child of God can grow cold in his spiritual life without lowering the temperature of everybody else around him. Manlalamig at manlalamig, hindi dahil lang sa sarili mo, pero because of the people that surrounds you. Yung hotness mo din, it's because of the people that surrounds you.
The victory of the whole community depends on the victorious life of every individual church member. Hello, kakabsat. Yung victory natin, mangyayari at mangyayari dahil may victory kapag mag-isa ka. Yung individual victory results to our victory as a church. Bakit mo ititigil yung kasalanan na ginagawa mo? Bakit? Dahil mahal mo yung church, mahal mo yung pamilya mo, mahal mo yung grupo natin, and you don't want them to be affected. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Number 2, hindi ka makakapagtago forever. He will depart from you. Ano yung number 1 natin kanina? Hindi ka makakatago forever. Ano yung first point natin? You will lose the battle. Ang ating second point, hindi ka makakapagtago forever. He will depart from you. Hindi mo matatago yung kasalanan mo. Matatalo ka sa battles. Pero pangalawa, take note, hindi ka makakatago at makakapagtago kay Lord. Bakit? Tanungin niyo ako bakit. Lakasan niyo naman, parang pangit yung naririnig ko. Kasi kung hindi mo ititigil yan, aalisan ka niya. He will depart from you. Verse 12, ang ganda po ng sinabi ni Lord. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Listen carefully. Hindi ko na kayo tutulungan. Sa ibang version, ang sabi, hindi ko kayo sasamahan. Hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. 13, tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila. Ibang term, ang sabi, i-purify ang kanilang sarili bukas sa pagharap sa akin. Remember, Israel won over Jericho not because they are plenty or they are strong, but they won because God was with them. Amen? Nakukuha. Mahirap kalaban ang Jericho, pero nanalo sila dahil kasama nila ang Panginoon. Eh bakit sa AI, maliliit lang sila, maliit lang yung city, bakit sila natalo? Bakit? Sagutin niyo po ako. Dahil wala na po si Lord sa battle na yon. Hello, iniwan sila ng Diyos. And listen carefully po, gaano ka man kalakas at gaano man kahina ang kalaban mo, kapag iniwan ka ng presensya ng Diyos, dahil sa kasalanan mo, talo ka sa anumang laban. Amen? Unknown kila Joshua, remember. Unknown sa mga Israelitas yung ginawa ni Achan. Remember, but it was never hidden from God. Unknown sa amin yung ginagawa mo, pero it will never be unknown kay Lord. Kaya point number 2, may nag-leave ng group. Someone left the group. In this story, someone left the group. At sino yon? The presence of God left the group. Do you want the presence of God to live your life, to your company, to your church? No. Then, alisin mo yung kasalanan na yan. The presence of God left the group because of disobedience and because of sin. And you know, God cannot be in the same place with sin. God cannot be with the person who continuously disobey Him. Amen. Kaya you can't hide from God or else God will depart from you. So, aside doon sa 11 na nabanggit natin kanina, what do we hide from God? Unang-una, of course, is yung kasalanan. Number 2, you hide pain and brokenness. Hinahide mo yan kay Lord. Yung doubts mo through pagpupursige, mag-work ako, magtatrabaho. Yung own works mo na ba? Hindi dahil sa kaya mo, pero you doubt the hands of God. Iso nga trabaho ka nga trabaho. Gets, kakabsat? Ano pa? You hide your true motives. Bakit ka mag-enroll sa ganito? Bakit ka mag-serve? Eh kasi may pera dito. You hide your true motives and unforgiveness. You know, we hide it through silence. We hide things through performing. We hide things through blaming. And we hide things from God through hiding. You need to stop it now or else the Lord will depart from you. Kita hindi kakabsat, masinsinan tayong mag-usap. Mas kailangan mo ang presensya ng Diyos kesa sa sarap ng kasalanan na yan.
Mas masarap ang presensya ng Diyos kesa sa presence ng kasalanan na po na yan. Kaya mamimili ka ngayong hapon, will you let go of this? Will you continue to live your double life or you will live a blameless life? Recap tayo, when we continually living in sin and living a double standard life in secrets, ano ang number 1? You will lose the battle. Number 2, anong mangyayari? God will depart from us. TFCF, again, hindi ka makakatago at makakapagtago forever. Now, do you want to break free? Do you want to break free? Amen. Number 3 and the last. Sorry, dapat may sakaram sa. Number 3, you can't hide forever. So expose everything before it's too late. Sa'yo, hindi too late. Pero sa story natin, kay Akan, it was too late. Too late na po. God was sending a message to all Israel and to all of us right now that He cannot tolerate kind of secrecy. He cannot and will never tolerate sin and secrecy, kakabsat. He cannot tolerate disobedience. He cannot tolerate stealing. He cannot tolerate lies. But as you hear the word, habang pinapakinggan mo ito, I want to tell you, He is giving you another chance to change and repent. Amen? Kaya kunin mo yung chance na ito. But going back kay Akan, wala na po. It was too late for him. Huwag mong hayaan na too late na sa'yo bago ka mag-repent. Now, gusto niyo po bang malaman yung ending ng story? This is how the story ended, verse 16. Sabi ni Lord, bumangon ka, i-gather mo lahat ng Israel. Sige po. So bumangon siya, maagang maaga po, siguro mga 5 a.m. yan. Bumangon po sila at ginather niya lahat ng 12 tribes. Pumila. And then, alam niyo po yung tinuro ko sa inyo na Umim and Turim. Bueno, siguro nalipatan yun, yung magkakast sila ng lots, and makikita nila yes or no, kasjay kakabsat, para malaman nila kung ano yung sagot ni Lord, no, yes or no. Okay, so, I believe ito po yung ginamit nila dito, as I also studied kakabsat, para mahanap yung kasalanan. Alam niyo po, ginamit nila yung Urim and Tumim, at napili yung tribe of Judah. Malagi po pala, di binasak na tayo, imbaga na dagay kaapo-apuhan na. Okay. Hinahanap kung sino yung dahilan. Napili ang tribe of Judah. Okay, kaslots ulit. Napili ang angkan ni Zerah. Okay. Kung mapapansin nyo sa binabasa natin kanina, binanggit yung lolo, binanggit yung leader ng tribe, from the tribe of Judah. Kaslots ulit, nasa tribe of Judah. Alam nyo yung pressure, nakakakaba, in front of the 12 tribes. Alam nyo yun? Tapos kaslots ulit, nasa angkan ni Zerah. Bumasbasin. Tapos kaslots ulit, nasa pamilya ni Zabdi. Tutug, tutug, tutug. And finally, last cuts of lots, napili si Akan. The whole tribe of Judah, siya ang tinuro na nag-cause ng pagkatalo ng Israel. Nakita niyo yung shame? Na pwede niya sanang gawin is noong natalo sila sa AI at pinipili pa lang yung tribe, Joshua, ako yung dahilan. Nagkasala ako, I repent. Mabalin ako mga inarami din. Nagigets niyo kakabsat? Pwede sa una pa lang umamin ka na kesa sa mahuli ka. Hihintayin mo pa bang mahuli at mapahiya kesa umamin ng may grasya? Pipili ka lang ngayon, TFCF. Piliin natin yung grasya at pag-amin. Amen? And you know what? Hanggang sa dulo talaga, hanggang sa maturo siya, hindi siya aamin. At nung naturo na siya, saka lang po siya nagrepent. Verse 19. Sabi ni Joshua kay Akan, anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo. Sa ibang version ang sabi is, umamin ka na. Huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo? Saka siya umamin, kakabsat. So, now, how to expose that sin na ginawa ni Akan, though it's too late, kakabsat, pero again, para sa atin, it's not late sa atin. Amen? Dalawang bagay, and here I will end. Number 1, confess it. Verse 20 and 21, umamin na po si Akan. Totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia, halos 8,000 pilak, at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra.
Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ang pilak. He confessed it. Amen? And you know, there is nothing wrong with confession. It is a chance and it is a gift. And you know what? Confession is also reverence and respect to God. Kasi di ba sabi ni Joshua, igalang mo ang Panginoon. Aminin mo lahat, huwag kang magtatago. Same with you. May chance tayo ngayon, kakabsat. And there's a consequence and judgment in everything that we do. Alam nyo na yan. But the moment we expose hidden things through confession, then breakthrough starts to happen in our lives. Amen? Breakthrough starts to happen in our church, in your family, and in your ministry. Amen? So right now, I challenge you, confess it one by one. No more hiding. Amen? 2 Sundays ago pa kayo kinakausap ni Lord. Pangalawang linggo na nating pinag-uusapan ang double standard life. Baka may kailangan kang i-confess. Baka may kailangan kang sabihin. But right now, no more hiding. Amen? No more leftovers. Amen? Kahit yung pinakamaliliit na wrong motive, sabihin mo, confess mo, or else we will lose the battle. Number 2, and the last, get rid of it. How to expose before it's too late? Confess it and get rid of it. Alam nyo, ang maganda naman kay Akan, sinabi niya kung nasaan. Nandoon po sa tent. At yung pinakailalim po, andun yung silver ko na. Ikaw, sasabihin mo ba kung nasan? Sasabihin mo kaya kung saan nakatago? Sasabihin mo ba kung saan yung tagpuan nyo? Sasabihin mo ba kung nasa ang bar ka every Saturday? Nakakatakot tong mga sinasabi ko, actually, napakaselan. Pero kung i-confess natin, kahit yung pinakamaliit, makakalaya tayo. Amen? It may be too late for Achan and his family, but it wasn't too late for the whole Israel. Biruin mo, damay pamilya mo, kaya mag-ingat ka sa tinatago mo. You know what happened in verse 25? Hindi lang po si Achan ang nag-suffer. Dala po ang kanyang buong pamilya, kanyang mga flocks, even po yung kung saan siya nakatira, sinunog at binato sila until they die. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian, kakabsat. Kaya akala mo mag-isa ka? Hindi po, damay pamilya mo hanggang sa maging mga anak mo. Verse 26, dahil sa nangyari, nawala ang galit ni Lord. Was God ungracious? Was God ungracious? He gave a warning, remember? He gave a warning. Gracious si Lord, pero just din siya. Kapag hindi ka sumunod, may parusa. Yung act na ito na nangyari kay Achan brought so much fear sa buong Israel na hindi na po nila ito uulitin. Too late for Achan, pero early for the whole Israel. Nagkaroon ng focus, nagkaroon sila ng obedience, and they won. Sa history, kakabsat, they won 31 kings. They conquered the whole promised land. Amen? Confess it, get rid of it before it's too late. Like Peter, i-connect natin si Peter. Kay Ananias and Sapphira, pwede namang, sige na, nagdo-donate naman yung mga yan. Nagbibigay naman yung mga yan ng pera sa church, hayaan mo na. But like Peter, hindi niya hinayaan yung maliit na kasalanan at pagsisinungaling na yon. Namatay sila. God is telling also, Joshua, importante si Achan, importante yung pamilya niya, mahal ko sila. Pero kung itutuloy natin at hahayaan natin yung maliit na pagnanakaw na yan, madadala nyo yan sa promised land, lalaki ito at lalaki hanggang sa makungker kayo ng kasalanan na yan. If hindi sila i-get rid, the whole nation will be poisoned. The whole group will be poisoned. So, at stake ang buong promised land if we will keep Achan. Let me tell you this, at stake ang pamilya mo if you will keep that grudge. At stake ang church natin if you will keep that little sin na ginagawa mo. Question, Achan ka ba? Or may Achan ka? Alam niyo po, noong inaral ko yung Hebrew meaning ng Achan, it means po trouble. Causer of trouble. Magulo ang isang Achan. At pinagmumulan ng kaguluhan ang isang Achan. Sana ngayon huwag kang Achan. Amen? Huwag kang magulo. Amen? Huwag kang magdala ng gulo. Amen?
Huwag ka ring akan, yung akin yan, ako lang, silver ko yan, kasi po, gugulo ang buhay mo. Amen? Huwag kayong maging akan, amen? Huwag tayong maging akan, okay? I rest my case. It's up to you. And honey, may I need your help here, please? Again, I rest my case, and it's up to you po if you will live a double life. I've been there. Akala niyo po, pinipreach ko to dahil malinis ako? No. I've been in this situation. Ay, si Ate Joy, ganun pala siya. Opo, makasalanan po ako. And I realize po, yun pala yung dahilan kung bakit hindi nagbe-breakthrough ang ministry. Yun pala ang dahilan bakit hindi nagbe-breakthrough ang buhay ko. Bakit hindi nagbe-breakthrough ang mga tao sa paligid ko? Bakit? Dahil may akan. Before it's too late, confess it. Confess it before it's exposed and get rid of it. Bakit? Ikaw rin po ang mahihirapan. Mahirap po ang magtago. Yung magsisneak around ka. Pero decide today, will you hide it? Pero sana ngayon, confess it and get rid of it. Why? Because you can't hide your sin forever. You will lose the battle. And you can't hide from God forever. He will depart from you. Now, taas ang kamay ng ready na sa point number 3, that you will expose it before it's too late. Amen. If you are that person, I want you to rise up, pero wait lang. Kasi baka pag tumayo yung katabi mo, tatayo ka. Okay? I want you, seriously kakabsat, promise, hindi ka pwedeng mabuhay ng doble kara. Alam mo, ang daming namamatay dyan, si Ananias and Sapphira, si Akan at yung pamilya niya. Huwag mong hayaang mamatay ka isang araw dahil may tinatago ka. Okay? Pagbilang ko ng 3, if you are that person, if you know that you are living a double life, if you know that you are committing sin, you are hiding something from God, from your pastors, from your leaders or members, I want you, kakabsat, to close your eyes. Close your eyes. Come on, no one will see you sa congregation. Please respect it. Close your eyes. Everybody close your eyes. And if you are that person, I want you to slowly stand up. Pagbilang ko ng 3, even the worship team, pastors, musicians, leaders ka na pero nagdo-double life ka. Nagmi-ministry ka pero nagdo-double life ka. Pagbilang ko ng 3, I want you to stand up. Close your eyes, come on. 1. The grace of God is here, kakabsat. You are now stepping on the grace of God. You will not be condemned and you will not be stoned to death. 2, if you will confess it and if you will get rid of it, you will be safe. 3, stand up. Come on, don't be shy. Don't be shy. Hindi po para sa akin ito. Even me, I am closing my eyes para hindi ko kayo makita. But this is for you and for your family. This is not for Pastora Joy. This is not for Sister Joy. This is not for Pastor James. This is for you and your family. Come on, church, let's sing this song. And let us make it as our prayer today. Hallelujah. And precious.
we all stand up? And for the last 30 seconds, I want you to commit your life to God. I want you to pray. Commit your life to God at sabihin mo, I'm all out to you, Lord. No more double life. No more secret sins. No more secret life. Come on, 30 seconds. Breathe. Fire, there's fire. Come on. My heart's one desire is to be chose what is right and live a holy life.